Thank you, ma'am. March 2026 taker po ako and kapag hindi ko po nagigets lecture sa review center, matic na ikaw ang sine-search ko sa TikTok. Kasi yung mga itsura ko dun ta's yung boses ko dun, oh, 'di ba halata pang low quality ang cellphone natin. Pero alam niyo ba sabi ko sa kapatid ko, wala na akong masyadong tiwala sa sarili ko. I mean parang nangangalawang na yung utak ko ngayon pagdating sa mga lesson about sa board exam. Dahil noon fresh na fresh pa ang pagre-review. Feeling ko at sinasabi ko talaga mas matalino sa akin yung dating mga video. Pero ngayon naman, yung pag-explain ko naman, masasabi kong naa-apply ko talaga sa pagtatrabaho or bilang isang teacher. So, dahil dyan, magkaroon tayo ng let pabaon. Ano pa ba itong mga pabaon na ito? Ito yung mga maaaring lumabas sa board exam. At ganitong ganito yung mga klasing tanong nila. Sabay kayo sagot kayo agad kapag alam ninyo, comment agad po. Okay, Mrs. Santos as a mother encourages independence among her children but still places limits and controls on their behavior. What is her parenting style? A. Authoritarian. B. Authoritative. C. Neglectful. D. Indulgent. Unang-una sa lahat, dapat familiar ka na dito sa ABCD na ito. Kaya ang lagi kong sinasabi, kailangan aralin mo muna yung mga topic sa bawat subject, especially sa Prof Ed. Kasi kapag alam mo na yung mga concept nila, madali mo nang mai-apply kung ano yung mga tanong. So, ano nga ba itong apat na ito? So, these four are the parenting style. Ito yung sabi ni Diana Bauman. So, ano bang ibig sabihin ng authoritarian? Pag sinabi nating authoritarian, sabihin na natin ito yung mga strict na parents. Ito ang gawin mo, ito ang dapat mong gawin, ito ang dapat kong makita sa'yo. Pero hindi ko sinasabing mali po yan. May kanya-kanyang style nga po ang mga magulang. Pero ang authoritarian, ganun po sila. Sila yung mga strict at ito ang dapat mong gawin. Sinasabi nila kung ano ang gusto nilang gawin mo. Letter B, authoritative. Ito naman po, hinahayaan kinilang matuto sa sarili mong karanasan, sa sarili mong paa, but still, nandun pa rin yung pagga-guide nila. Hinahayaan ka nila pero may mga bagay pa rin silang nililimit sa'yo at kinokontrol. Pwede ka pa rin magdesisyon para sa sarili mo. You have freedom. Pero may limitations po. Letter C, neglectful. Ito naman yung mga pabayang magulang. So, hindi nila as in, hinahayaan lang nila. Kung mababa ang grades, kung magaling, neglectful nga. Letter D, indulgent. Ito naman yung sinasabi nila, in other words, yung permissive. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Minsan, ay bakit hindi ito yung pinag-aralan ko doon sa Prof Ed? Bakit walang word na indulgent, meron permissive? Kailangan kapag sa board exam, marunong din po kayo when it comes sa mga synonyms. Yung mga ibang words pa po nilang ginagamit. Ganyan din ang ginagawa ng sa board exam. Minsan, pinapalitan lang nila yung mga words, pero yun din po yun. So, anong ibig sabihin ng indulgent? Eto namang parent na ito, sobrang mapagmahal. Kumbaga, kinokonsinti lahat. Binibigay lahat ang luho. Oh, bini-baby kung ano ang gusto mo, "Oh, ito, oh, ano bang kailangan mo?" So, yan po yung mga iba't ibang klase ng pagiging magulang o kaya parenting style nga po ni Diana Bauman. So, sa tingin niyo po, ano po ang sagot? Isigaw mo na, i-type mo na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay at isa pang tips para sa pag-board exam. Alam niyo kahit hindi niyo basahin 'yan, pero dapat basahin ninyo lalo na Prof Ed, kailangan masipag kayong magbasa. So, minsan may mga ibang word lang diyan, sabi niya, limits and controls, 'di ba? Parang authoritarian na siya, nililimitahan ka, kinokontrol ka. Pero may word na independence, kaya ano sagot diyan? Letter B, authoritative. Makinig po ng mabuti, kailangan magaling kayo when it comes sa keywords, pero dapat iniintindi niyo talaga kung ano ang tanong. Intindihin ninyo, 'wag niyong awayin, 'wag niyong kalabanin. Again, our answer is letter B, authoritative. Bilang isang magulang, binibigyan mo ng kalayaan, hinahayaan mong matuto siyang mag-isa, but still nandun pa rin ang guidance mo, nililimit mo ng kaunti, kinokontrol mo yung pag-uugali niya, pero hinahayaan mo pa rin siyang matutong mag-isa. At yun lamang po. Thank you po.